Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel at sa ating programang The Action Man. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Okay, muli naman po tayo nagbabalik, no? Gusto ko lang po i-share po ito sa inyo. Ito yung nangyari kanina sa sa Batasan ho, mga ka-action, mga kakampeng. So kanina ngang umaga may ina-upload ho tayo na video na kung saan kino-covered ng isang uto-uto na vlogger. So naririnig po natin sa kanyang mga viewers na kanyang pagbasa na lapitan mo para ma-interview mo. Pero ang sabi niya mahirap daw lumapit. Sabi niya nagkulay green na daw ang kalsada. Sabi ko nga ho sa video, mahirap lumapit o baka ayaw mo lang mabisto na ang mga tao na yan ay hindi lahat makasara. So ito na nga po, ito pala yun sila doon. Maaring may makasara, pero ito, ibang grupo din ito. Kaya ayaw niyang lumapit. Sabi ko nga sa inyo, itong vlogger na to is pag kumukuha ng mga ganitong mga rally, hindi siya lumalapit, parang sinusum niya lang. Pero sa mga vigil ng mga ginagawa nila sa veterans, nandun po siya nakapokus. Malapit po. Pero kanina, sobrang layo niya. Halatang halata naman na nakasum lang kasi dinadaanan ng mga kotse ang kanyang camera. Di ba? Ito po. Galit na galit. Ito si ate. Tinawag si Vice President na Sara Sira Duterte. At nananawagan na for impeachment kay Sara at maghahain sila ng ng impeachment labang kay Sara. Ito po, panoorin po natin ito. Ayan, courtesy po sa video ng News 5 Everywhere. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Mga kasama, tama na, sobra na. Ang tratong politika na ito. Tama na, sobra na. Ang mistusang aso't pusa na pagbabayangayan ng mga trapo. Tama na, sobra na. Itong mga ni OPC ni Vice President Sara Sira Duterte. Narinig niyo yun ang tawag ni ate? Sara Sira Duterte. At napamura din si ate. Di ba? Tama lang yan. Alangan ba naman sila lang ang magmura na magmura? Kailangan siya ay kasyat na i-impeach. Dapat siya ay kasyat na i-impeach. Tama ba? Ano ang sigaw natin sa araw na ito? Impeach Sara Duterte! Impeach Sara Duterte! Kailangan siyang managot sa taong bayan. Kailangan siyang managot sa kanyang ginawang anomalya, sa mga irregularidad, doon sa pagkawala ng trust and confidence ng taong bayan sa kanya. Well, of course, yung complaint na ipapile namin, ang isang batayan dyan, yung loss of confidence and betrayal of public trust dahil doon sa kanyang mga patuloy na hindi pagsagot doon sa mga katanungan kaugnay ng kung paano. Isipin nyo yan mga ka-action, no? Marami pala ang grupo na to Kaya pala hindi lalapit ang vlogger kasi hindi na halatang halata na hindi naman pala sa kanila lahat supporters. Sabi ko nga sa inyo, napakasinungaling ng vlogger na kanina na na-covered natin. Sinungaling ho talaga yan lagi. Lagi yan malayo ang kanyang pagko-covered. Kasi nangyari na ho yan doon sa pagpunta ni Duterte sa hearing ng Quadcom. Nagko-cover din po siya pero malayo. Kiniklim niya lahat daw mga DDS yun. Dito naman kaninang umaga na i-vlog nga natin, hindi ko na, kaya nga nasabi ko, kaya siguro ayaw mong lumapit dahil ayaw mong mabisto. Kasi hindi lahat sa inyo supporters. Ngayon, bistado na talagang kasinungalingan ng vlogger. Yung vlogger na yan, si Ate Milba. Mahiya-hiya ka naman. Sa susunod mag-cover ka, huwag ka na sabihin mo yung totoo.
Itong nakikita nyo sa camera, hindi mo lahat maka Duterte. Hati-hati po ito na iba't ibang grupo. Ganon. Maging honest ka naman. Ito po ha, mga ano po ito. Nananawagan for impeachment, Sara. Nako. Ayan oh, grupo po yan ha. Ginastos yung kanyang confidential funds. At ganun din yung meron ng mga recent data, no? Halimbawa yung about 500 million na di manoy na bag at withdraw. So, yung mga ganito ay malinaw na actually. Kasi hindi ganito yung kinakailangan na proseso, no? Doon sa paggastos ng pera. Ano man yan, no? Confidential, intelligence fund, o kung anumang pondo ng gobyerno, hindi ganyan ang dapat na ginagawa. I know because I was once a secretary being head of the National Anti-Bribery Commission. Okay. Ang magpa-file nito ay nag-anunsyo na earlier yung bayan, bagong alyansang makabayan, sapagkat mas mainam na manggagaling ang complaint sa taong bayan. Kasi in the first place, itong perang pinag-uusapan na ito ay pera ng taong bayan. Galing sa ating taxes at saka yung pambayarin na ating binabayaran bilang mga taong bayan. So, ang tinitingnan namin bago mag-December ay maipapile na ito. At syempre, yung mga kinatawan ng bayan muna at saka ng mga partido sa loob ng makabayan ay i-endorso itong impeachment complaint na ito. Meron ng draft. Yes, we have been prepared. Ano yata ito mga ka-action? Mga taga-suporta ni Franz Castro ito. Mga makabayan black yata ito o Gabriela. Nandyan lang sa dalawa. Yung doon naman sa dulo, sumisigaw na Sara impeach! Sara impeach! Ito na nga sinasabi natin. Hindi pa man nagsisimula, pero mas marami na ang nandyan na mga kababayan natin para i-impeach si Sara. Yung mga oto-oto, mag-iisang taon na sila sang kararali, mga vigil-vigil, pero hindi mo sila dumadami. Paano na kaya yan next year? Kung mag-file na ng impeachment ang isang mambabatas labang kay Sara, nako. Sabi ko nga sa inyo makikita talaga kung sino ang totoo at may brand na mga supporters. Walang iba kung hindi ang Marcos at Aquino lang. At mga yung tinatawag na pink lawan. Diba? Wala na. Kung sa tao lang, maraming sasama talaga for impeachment kay Sara. I think a month. Kailangan lang kasi maraming lumabas ng quadcom. So we think that this testimonies will further substantiate the basis of the complaint. Baka nga madagdagan pa yung mga batayan. Well, I just want to say about the arrest of Vice President Sara Duterte. So gusto ko lang muling sabihin na kahit ngayon pa lang ay may batayan na para i-aresto si Vice President Sara Duterte, sapagkat may kaso naman, hindi naman ito sa unang panahon ng kaso, na merong nag-threaten sa presidente noon, actually yung tatay niya, si President Duterte, nagsabi na gusto niyang patayin si Presidente Duterte, at ang tao na yon ay inaresto kaagad. So walang difference ito doon sa sinasabi ni Vice President Duterte na gusto niyang patayin yung first family. Kaya on that basis, pwede na agad siyang ipakulong o arestuhin. Ang nakakatawa, narinig ko kanina umaga sa news na naghahanda raw o in-strengthen yung security detail ni President Marcos at naghahanda sila, may mga suggestion, ano pa, armor car ba o whatever. It sounds so pathetic. Kasi presidente ka, hindi mo kaya na-arrest yung ganon na threat sa'yo. Hindi ba? So, awayan ng mga asong pusa, talagang medyo nakakatawa na
na rin. No? Pero ang taong bayan ang namumulak. Sa gitna na napakarami nating problema, katulad ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pamilya, no? At iba pa. No? Na, So, tama po yan ang sinasabi ni ate na noon nung may nag-threat kay dating Pangulong Duterte, inaresto po yun. Sana dito maliwanag naman at matibay ang ebidensya na si Vice President ang nagsasabi ng threat labang kay Mr. President Bongbong Marcos. Sana dito pwedeng mangyari sa kanya yon na mapanagot si Vice President para masabi talaga natin na no one is above the law. Diba? So yan po mga ka-aksyon, ang latest kanina. Ngayon nabisto na po natin ang sinungaling na vlogger na hindi pala sa kanila lahat yun mga supporters. Okay? Ayan po. Hindi pa man nagsisimula o wala pa naman final na may nag-file ng complaint na impeachment labang kay Vice, pero ang tao nandyan na po. Ibig sabihin, kapag next year nito at may formal na may mga impeachment at may magsulong na isang mambabata sa Kongreso, nako, itong sabi natin, magmamarcha na tayo. Okay, yan lang po mga ka-action, mga kakamping knog. Share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.